November 28. Kamusta po kayong lahat? Tutok lang po rito hanggang alas 3 ng hapon ng Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. Kami po ulit ang bahala sa balita, balitaktakan at good vibes. So listen in, sit tight, and welcome to Afternoon Delight. Alright, umpisahan natin by introducing our delight of the day. And if you can see, sana nakikita nyo na, ayan. Nadamay pa ako talaga. Fish and chips. Ayan, pakita natin. Fish and chips. Bakit nga ba tayo napunta sa fish and chips? Kasi gusto natin. Request kahapon. May usapan kasi tayo kahapon. Oo. May pinag-usapan tayo, tapos napunta sa fish and chips. Correct. So bigla na lang tayo nag-crave. Oo, tas Pero ang ano yung dami pinag-uusapan nag-agree. natin? Sa fish and chips? No, kasi we had fish crackers yesterday. Oo. Tapos madaming natuwa, no, ng mga viewers natin. Nagko-comment sila kung ano yung mga fish and chips na gusto nila. And napag-usapan din natin na originally, dapat vinegar. Malt vinegar. Malt vinegar, oo. Pero mukhang ito ay galing doon sa isang restaurant na sinasabi nila, mayabang yung pangalan sa menu nila eh. Titikman Best ko. fish and chips in town. Oo nga eh. Ang nakasulat. Pero doon sa restaurant na yun, Let us be the meron din silang mga bote ng mga malt vinegar. They have that option. Oo. At yung restaurant na yun, yung Fish and Co. or Company, sila ay may iba-ibang klase, tatlo yatang klaseng fish and chips. Yung isa parang yung ordinaryo lang. Layo ko na muna. Bakit? Nakita ko yung kamay ko kasi nandun baka pumasok na Sige naman na. yung mukha ko. Oo. Pagkatapos yung burger, wala na yan eh. O kumbaga, lumarga na yung MB Doña Pass of Shame. O, pero, okay, ang pinag-usapan natin, yung may ibang variation sila nito na may cheese sa loob. Oh, what? Oo, Cheese? parang Philadelphia style. Anyway, ang fish and chips ang tinuturing once upon a time na national dish ng Britanya. I say once upon a time kasi iba na ngayon Ano daw. ba ngayon? Well, unofficially, hulaan mo kung ano. Beef Wellington. I don't know. What? Hindi mo akalain. Ano? It's chicken tikka masala. An Indian Talaga? dish. Yes. Unofficially kasi parang isa raw sa pinaka-popular na pagkain ngayon sa Britanya. Naisip ko nga beans and toast eh. Well, sa dami ng emigrante siguro. At of course, nagma-merge yung mga panlasa. That's Kaya, right. sobrang nagustuhan daw, naging popular na at kumalat na. So yun, chicken tikka masala. Unofficial. 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 O, patandaan natin ang fish and chips. Kasi ang Britanya ay isang malaking isla kung tutuusin mo. Di ba? Yun. So anong verdict mo? Judge Denise Tan? Masarap. Could be crispier. Pero syempre, Hindi matamis. hindi. Dapat naman talaga hindi siya maging matamis. Pero parang gusto ko siyang isave. Pero ideally, crispy talaga yan. Ay. Pero ganito, sa lahat po ng nagbabalak mag-food business o merong food business na nagpapa-take out, baka nakakaligtaan ninyo, no? Habang mainit pa yung pagkain, especially if it's something that's supposed to be crunchy or crispy, huwag nyo agad isarado. Kunyari, huwag nyo isara yung airtight container na habang mainit pa, kasi sisingaw siya at nawawala yung crispiness. Correct. Kaya lang kasi kung i-take out nga or papadeliver. Pwede yun. Yung boxes mo dapat customized, may mga butas. Oo. May ibang mga pizza houses na may gano'n na yung kanilang mga Kaya lang iba kasi ang ginagamit nila yung plastic. Yun lang. Diba? Ang mahal-mahal ng pagkain Actually. doon. Tapos, ano ba naman yung konting i-puncher mo lang yun eh, di ba? Basta sumingaw lang. Correct. Yan kasi minsan nakakainis, bibili ka ng bago lutong chicharon, tapos ipa-plastic. At walang paraan para sumingaw yung init. Kaya, ang nangyari, magsisteam sa loob, mababasa yung item. Yes. Okay lang, air fryer lang katapat niyan. Fish and chips. Kung umabot sa air fryer ko. Paano umabot si i-air fry mo to? Oo, hindi na, kainin ko na dito yan. Alright, sige. Habang nagmemeryenda po tayong lahat, pag-usapan natin ang ating mga storya on social media. Unang-una, on CNN.com, jail for a mother who kept her baby in a drawer for 3 years. Ito, grabe tong storyang to, partner. Nakakagulat at nakakadurog ng puso. 3 years, isipin mo? 3 years. And akalain mo ang hatol sa kanya is for her to be in jail for 7.5 years. Naiisipin mo, talagang mas mahaba pa yung makukuha niya for that, ano? But again, she kept her daughter. Ang pangalan nung babae undisclosed actually as of the moment because of legal reasons daw. Pero ito, yung judge, sabi talagang living death. Oo. Yung kailangan tiisin daw nung bata. Kasi pala ang nangyari, kumbaga, yung tatay ng anak,
ay hindi official, kumbaga. No? So, kumbaga, mag-ibang relasyon na hindi official, pero may ibang anak din yung babae. Yes. Ngayon, ang nangyari, tinatago nitong nanay yung baby na bunga ng kanilang pagkakasala. Pero sa lahat pa talaga ng tataguan, ano to? Guinea pig or daga? Nilagay mo sa drawer. My God, hindi Sa man drawer, cabinet, no? hindi, sa drawer na yung ano ba tawag doon? Yung drawer mismo, the box Pinila. itself, pero nilalagay pa sa ilalim ng kama. So, alam mo nangyari daw, yung bata, dahil hindi nakakakilos, hindi naaarawan, hindi masyado nahanginan, talaga nakita mo, nag-suffer daw talaga yung katawan, may Yeah. cleft palate pa. At kita mo, at official na findings ng mga doktor na nag-check sa kanya, malnourished yung Yeah. Eh, bata. paano ba naman ang kinakain lang daw? For the past 3 years, the baby or the child was being fed milky cereals through a tube. Oo, sa syringe lang, ano? Malnourished at dehydrated. Yes. Oo, so untreated rin yung cleft palate, kawawa And naman. I'm sure the muscles also because Yes. hindi na-develop ng maayos for her not to be able to Oo. stretch or try and walk. Nag-a-atrophy na yun. Oo. Pero alam mo, ito pa malupit dyan, ha? Iniiwan pa rin daw doon sa drawer yung little girl pagpapasok sa trabaho yung Oo. nanay. At sinasama yung ibang mga anak. My God. Alam mo paano lang siya na-discover? Yung tatay daw, by accident nga lang, yung partner to tatay, narinig lang nung nagbabanyo yung tatay, Umalis, tas bumalik kasi kailangan magbanyo. parang gano'n. Oo. Yung partner niyo tong babae, no? Oo. Narinig niya lang na may noise coming from one of the bedrooms. At yun, doon nila na-discover yung girl in the drawer. Ay, Tapos hindi nung- rin nagpakita ng emosyon. Yung Oo, nung nanay, kinonsult grabe. daw. Ang sinasabi nilang dahilan ay halo-halo daw, no? With the pandemic happening, teka, nilista nila yun dito. Parang they're saying na she's not in the right frame of mind. Mental health concern daw because of a volatile relationship. Tapos abusive daw yung tatay. Tapos yun nga, yung pandemic, yung lockdown na hindi na daw na-control yung halo-halong emosyon. So, yun daw ang nangyari dun sa mother. Yung ending, 4 counts of child abuse, 7 years ang kulong dito sa nanay na 7 ito. years, no? Pero yung ginawa sa anak niya, hopefully, makarecover Oo, ng maayos totoo lang. in all aspects, ano? But they said nga that the child is being treated and ito sinasabi nila, slowly coming to life daw with the treatment that she's been getting as of the moment. Baka naman pag binalik, sa cabinet naman ikulong yung bata. Eh, kung ibabalik. Oh, di ba? Pero tindi, no? Sigurado ako may magiging Netflix documentary ito at isang horror movie. At mas nakakakilabot kasi totoong nangyayari. Oo. Di ba? Alam mo, sa Europa, ang dami mga gantong kwento. Well, hindi naman as if exclusive That's right. ng domain ng mga tao sa bahagi ng mundo ng gantong klaseng kalupitan or kabaliwan. Pero sa France din, sa Germany, ang dami mga little stories sa little towns na mga magulang na tinatago yung mga daughters sila kung saan-saan sa basement at grabe yung mga pang-aabusong nangyayari. Anyway, balik na nga tayo sa fish and chips. But speaking of abuse, ito, bagong storya natin on the headline of Reuters.com. It reads, Vatican to consider classifying spiritual abuse as new Catholic crime. Oo. Ano nga ba raw spiritual abuse? Wala masyadong dinetalye, pero nagbigay ng halimbawa, yung, kunyari, nakakita ng mirakulo yung isang tao at ginagamit nyo yun para mag-take advantage of the faith naman of another person, including sexual favors. That's right. Sound familiar? May kasong ganun, di ba? Na Hindi, yun, nakakulong ngayon, di ba? Ay, oo. O yun ang Hindi, oo, yun yung, actually, ang daming mga documentaries about this, di ba? Yung mga naniniwala sila that this person is like the chosen one, tapos malalaman mo that they have been doing them sexual favors pala for Naku. the past, decade or so. Yan ang mga kwento ng mga kulto, Tita Ayun na Denise. nga, oo. Totoo lang. At ito, kung pag-aaralan lang natin, may mga ganong detalye rin yung nangyari doon sa pastor. Oo. At parang kapag ikaw ay nakipagniig sa akin, ikaw ay kumbaga parang bahagi ito ng iyong tungkulin, etc., etc. Ganon din, yung mga mystical experiences supposedly
at ginagamit yon bilang pang-aabuso. Sa mga hihirit dyan na, oy, bakit yung mga pang-aabuso sa mga altar boys, bakit hindi gawing krimen daw yun? Bakit yung iba, inililipat lang yung ibang mga paring may mga nagkakasala, etc., etc. Well, ina-address na naman yung mga ganun. Pero kasi, ito mas common. Pero, kung ano nga ba yung ibig sabihin ng crime, no? Sa Vatican, ano bang na to? Ito ba sila? Actually, itong pari nga daw. Ito, yung high profile. Oo. Siya ay na-excommunicate. Tama ba? Na-excommunicate Kasi parang na siya. ang kaso niya 25 yung nagreklamo about him, and his case is known internationally. Ang pangalan niya ay si Marko Rupnik. Oo. Sa Slovenia pala siya. At sikat na Catholic priest pala siya, no? Pero never siya umamin, ha? 25 people ang nag-accuse sa kanya. Ayan, he had Mostly always firmly former nuns. Grabe, pati sila sister talaga. Oo, may Anyway. dito, may sinabi na parang parang yung mga sexual favors is a way for you to prove that yun nga, yung devotion mo for the Holy Trinity daw. At yung Vatican pala reopened an investigation October last year. Pero, sorry, hindi pala excommunicated. In-expel siya ng Jesuit order nung last year lang din. Ayan, so, grabe talaga. Grabe yung mga storya natin. Sige nga, something light naman siguro tayo. Ito, Hindi pa tayo. Yes, we move on to a story on Inquirer U.S. Bureau. Love the Philippines lights up Times Square in New York. Aba, oo. Ang Yan yung, ganda, yung sikat na font. Ano tawag dito sa font? Hindi ko alam Jeepney yung ba yan? font na yan. Parang oo, pati yung design. Teka, So ito raw pakita natin. pinapakita yung mga flora and fauna ng Pilipinas. Pinapakita na, uy, punta kayo rito. Talagang sobrang ganda, hindi mo akalain Pilipinas daw yan. Joke ng iba. Grabe. Pero bakit, ano nga ba yung significance dito Denise, ng Times Square sa Manhattan? Ano nga ba? Because it's the most visited. O, pag sinabi mong New York, di ba? Kasama dyan yung Statue of Liberty, plus yung Times Square. At isa sa mga pinaka-busy raw yan na areas kasi. Tsaka kasi walang oras yan eh. Correct. Hanggang gabi, hanggang madaling araw halos. Kahit pumunta ka doon in person, ang dami talagang tao. Yes. Yun nga lang, sa Times Square dyan, normally nagpapapicture yung mga turista. Maraming turista dyan kasi malapit-lapit din yan sa Broadway, di ba? So yung mga manunood ng mga play, ng mga musicals, ganyan. Tsaka madaming tumatambay lang dyan At nakikita niyo yan, yung si Minnie Mouse na yan. Huwag kayong mapapicture. Hisingiling kayo niyan. Sisingilin kayo, huwag kayong magpapaloko. Pati sila Spider-Man na may pouch dito, na may backpack. Pasimple lang yun. Kala nyo, mabait na magpapapicture sa inyo, pero sisingilin kayo after. Gaganon-ganon lang yon, pero pag kinausap mo, may accent. May accent. May Eastern European accent. Albanian accent si Mickey Mouse. Oo. But speaking of Hey, tourists... Pero hindi lang yun, skip hindi lang sa billboard sa Times Square, kundi pati na rin sa taxi tops. Di ba yan, no? Love the Philippines. Kasi yan talaga yung isang sikreto, no? Kasi hanggang ngayon, konti pa lang din ang nakakaalam, at least in that part of the world, sa Pilipinas, as a tourist destination. Puro Thailand, lagi naiisip nila. Yun na yung Or Bali, nakikita. mga ganyan, di ba? May Skechers pa pala sa New York. Oo. Ay, komportable daw yan, My God, yung may Lion King, oh. Komportable, kaya paborito yan ng mga Mas experienced in life. mga gusto yung hindi matatamis na pagkain. Hindi naman, hindi pa. Oo. Mga nasa Ayan pala, intersection siya ng Broadway and 44th Street. Well, cultural hub sinasabi nila. Ayan. At yung sa Times Square din, di ba, kapag New Year, yung yan yung countdown. mag-drop yung ball. Ganun eh. Yes. Kita mo, punong-puno yan. Alright. Okay, now speaking of tourists though, this is a story on the Philippine News Agency. Gun-free zones eyed in Western Visayas as tourist destinations. At ang pilot area ay Boracay. Bakit nga naman hindi? Oo. Diba? Pero ang ganda ng pangalan ng Ay, yung spokesperson ng Police Regional Office 6. Ang ganda ng kanyang apelido. Si Weng... Ano ba ibig sabihin ng Tita D? Basta.
Okay. So, yung established na sinasabi nila is mandated daw through the RA 10591, which is the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, sabi niya. Yung purpose daw noon is syempre identifying certain areas na kung saan yung gun-free na. So, kasama yan sa recommendation. Well, in theory, yung mga gumagawa naman kasi ng krimen, whether illegal or legal, may baril na ginagamit, no? Of course, ginagamit nila para sa kanilang mga masasamang mga balakin. Pero yung idea kasi, no, ultimo yung mga police, oo. diba, are not allowed to bring guns sa tourist destinations. Pati yung SWAT teams naman ay certain locations lang siya assigned. Pero alam mo, isang bansa na ang police ay halos walang baril, Japan. Ano bang bit-bit nila doon? You know, I'm wondering about that eh. Parang, sige, okay, gun-free yung kapulisyahan. But how do you control, let's say, somebody na nag-iisip gumawa ng masama? Karate, judo. Kung kaya nila i-subsume, kung kaya i-neutralize yung perpetrator. That's what I was gonna say, na kung wala kang ibang baon na, alam mo yung mga taser or ano ba, kailangan well-trained ang Correct. officers Oo, mo. kumbaga parang last resort. Ano, samurai? Sino nagsabi? May bumulong sa'yo. Samurai. Hindi, teka. Kaya nga sa Japan, di ba, ang isang gun death per year ay shocking na sa kanila. Kasi yung idea nun, hindi mo kailangan magdala ng baril kasi pinapahirapan mo rin yung ibang tao, pati criminal, Actually, na magdala Korea din, magpasok alam ng ko, baril. mahirap sa kanila to have a gun. Pero tingnan mo, ano yung pumatay kay Shinzo Abe? Knife ng isang crazed killer. Isipin mo yan, ano? So, isipin mo, kung mga loko-loko talaga maghanap ng paraan talaga para makadali o makapatay. So, yun. Tignan natin kung anong kakalabasan niya. Ay, ano? Dapat, pwede siguro magdala ng baril sa Station 3. Grabe ka! Yung Station 3 talaga. Wala kang tiwala. At siguro, hulihin yung mga fire dancers. Bakit naman, ba't pati yung pinapakialaman mo? At yung pinupunasan ng minola yung katawan nila. Diba? Pati yung mga nasa Boracay. Yung mga nasa Boracay. I agree. Yung nag-gym. Teka nga, gawin ko lang itong acting background. Joke lang po. Okay, sports naman tayo. UAP cheerleading squads have revealed their themes for this year's much-awaited cheer dance competition. That and more stories from mobile journalist Denise Valdesancho. We are now down to the final four contention of the UAAP Season 87 men's basketball. Waste more time. Still no foul here, and they give it to Eralon. Montebon all day makes them pay. Slowly but surely in this season, the Adamson Soaring Falcons booked their ticket to the semis after eliminating the UE Red Warriors yesterday at the Mall of Asia Arena, 68-55. What was supposedly a 15-year Final Four drought ender for the UE Red Warriors easily turned into a heartbreaker as the Adamson squad put out a dominating performance with key players including Cedric Manzano stepping up. Manzano delivered a double-double, 17 points and 10 rebounds, alongside 4 assists, 2 blocks, and 2 steals. We're grateful that 2 out of the 3 knockout games, no? Tama, no? We were able to advance. Sabi ko nga the last time, if we need to go through knockout games every year, we'll go through that, no? Just to make it to the Final Four. But I think the beauty about it is that we really gave ourselves a chance, no? The team, the players, more specifically, no? They did their part in getting here. Job's not yet done as they'll be facing the defending champions and first seed Green Archers this Saturday at the Big Dome. From a trip back to the 90s to a trip to outer space,
The 8 squads got it covered as they gear up for this Sunday's UAAP Season 87 cheer dance competition at the Mall of Asia Arena. In a press conference yesterday, some of the coaches and team representatives gave a sneak peek of their preparations and themes for the Sunday showdown. Expect for a cosmic storytelling from the Ateneo squad, an iconic Sex Bomb Dancers performance from the UE Pep squad, a nostalgic 90s theme from UST, a fun karaoke classics theme for Adamson, an out-of-this-world space routine from NU, and a chess-inspired performance for DLSU. Meanwhile, the UP Pep squad teased everyone of a heated performance with no specifics for their theme. Already in their battle gear, representatives from defending champions FEU sported their blonde hair in preparation for their Frozen-themed performance. Para bago rin for us, mag-Disney naman kami. So, of all the Disney movies na available, medyo dito ako nagka-goosebumps eh. We were just fortunate to have won last year, no? Pero this year, sabi namin, kasi tayo buuin natin. Let's see. Pero, Mobile journalist Denise Valdesancho. We are One News. Nakakatawa, Tita Denise, ano? Itong cheer dance, parami yung nagiging fans nito. Lalo na nung pandemic, dyan talaga nag-ano. Yeah. Ikaw ba nagko-cover ka ng ganito? Hindi ako nagko-cover, but I do enjoy watching because when I was in Uy. college, kasabay namin mag-training ang Salingawi. And what people don't really know siguro or still understand about the cheer dance competition, it's not sayaw-sayaw lang. Hindi choreography lang na sayaw yung pinapractice. Balibagan sa ere, A diba? lot of cardio, gymnastics. Mahirap ang training ng mga dance troops. Oh, Diyos ko. Minsan, hindi mo nga maabot minsan yung sapatos mo. Ito, kasi may tumatumbling sa ere. At may mga fino-form sila ng mga ziggurats or pyramids sa ere. Tsaka ilang beses bumabagsak yung mga yan. Correct. But at the end of the day, kahit pagbagsak, tayo lang kagad because you have to do the routine again. Yes. At higit sa lahat, you have to tell a story That's right. sa routine mo. No? May pinupunto ka. Pero ito pala, iba-iba pala yung mga themes sila. Akala ko may isang theme, tapos bahala kayo sa interpretation ninyo. Hindi, iba-iba siya. So yung binanggit ni Denise kanina, yung defending champions na FEU is Disney's Frozen. Kaya nakita nyo, blonde yung mga buhok nila. NU daw is outer space. Ito UE. Curious ako dito, was Sex Bomb. Sex bomb ba? Oo. Tapos yung UST naman, batang 90s. Well, sex bomb dancers. Malamang. siguro. O yung sex bomb na Tom Jones. Pero yung Sex Bomb dancers daw. Oo. Yung UST naman, 90s, which I'm really curious about. Pero gusto ko malaman Hira ko kung yan. makaka-relate yung mga tao. Yung mga nandun sa venue na mga mas bagets. Okay, for Adamson, it is karaoke medley. For Ateneo, it's storytelling. Ano kaya yun? Generic naman, no? Oo nga eh. Lasal is chess. Huy! So a lot of black and white, I suppose. We don't know. O kaya Chess. baka ano sila, ang costume nila baka yung mga pieces. Pwede. Diba? Sino kaya yung kabayo doon? Yun na nga ang tanong. Okay, and UP, nako may pa-suspense dahil surprise team daw that will heat up the MOA Arena. Yan mismo yung kanilang sinabi. Kaya, surprise. Oo. Tingnan mo, surprise talaga yun. O, tignan natin kung tayo ba ay matutuwa sa dapat kanilang bawal yung surprise eh, di ba? Lahat nagsalita eh. Hindi Oo natin nga eh. alam. Eh kung yung iba mag-secret, gano'n din. Diba? Abangan nyo na lang. Pero saan ka pinaka-excited sa 90s? Honestly, 90s and sa Sex Bomb. Curious ako. Halos nagpareho lang ba yun? O mas 2000s at Hindi, mas 2000s I think ang... I don't know Pero maraming component ang 90s eh. Ano kaya doon? Yung Spice Girls 90s. Gusto ko yung mga banda yung era. grunge. Oo. Ayan, pwede yan, banda era. O baka naman yung mga Street Boys era. Ito. Feeling ko what they will do is the 90s na na Pinoy rock, mga gano'n. Para talagang makakanta rin yung audience. Ako na-excite ako sa chess. Sa chess, Diba, paano kaya yun? Oo. May checkered, may mga may mga chessboard. sundalo. Oo, May gano'n. sundalo, may mga pawns, may king, may queen, may bishop. Pwede. Tapos, sasabihin nila sa dulo sa lahat, checkmate! Checkmate! Fellow participants. Okay, nako, binabati namin na kayo. Pero ikaw nakanood ka na ng ganyan. Nakabahan ako sa'yo. Nakanood ka na ng live, of course. Live? Kasi Ay- sa TV pa lang,
I think, Maiihi ka na sa not ano eh. sure I think once nakapanood ako. Pero siguro sobrang bata ko pa nun. Kasi isipin mo, sa TV pa lang, of course, yung camera angle lagi sa taas. Parang ang taas-taas. Isipin mo kung nandun ka pa sa level. Ginagawa na itong mga taong, mga atletang na to. Iba talaga. Diba? Okay. Dati, ganun-ganun lang eh. Diba? Pom-pom. Parang si Richard Gordon. Sa Ateneo ano yun eh. Diba? Pantituhan tayo ngayon na. Okay, binabati namin lahat po na nanonood ng Afternoon Delight. Wait lang. Tatanda ka rin, Denise. Tandaan mo yan. Ba't hindi ko naman? Yung sayaw lang naman, hindi naman yung edad. Okay, binabati po namin lahat na nanonood ng Afternoon Delight via live stream. Punahin ko na si Mike Policarpio at Alex Fuentes. Oo, panigurado yan. Present yung dalawang yan. Ron and Ella Francisco, hello sa inyo. Sa tatay ko, Ay, Tito, hello po. Momo La Torre, ang chip, ano to? Buffy. Or ang chip Buffy ay isa rin pagkaing Breton na ayos yun siguro malaman kung bakit nila naisip gawin. Sandwich na French fries ang palaman. May comment si Tito Rafael about Boracay. Oh, Sabi niya, good afternoon, Delight, Tito Lord at Tita Denise. Magandang balita yan, wala na magpapaputok sa Boracay. Basta safe po ang lahat. Yan po ang nagpapaputok ba sa gusto Boracay? natin. Hindi natin alam yung mga past cases, ano? Baka Okay, sa Station 3 lang yun. 90s band era, tapos radioactive sago project ang peg. Panalo na yun. Excuse me, no? Una naming album, 2001. Huwag niyo kami hilain sa mga ganyang katandaan. Bata pa kami. Okay, sino pa? Teka, Hey, lipat ako. Epic! Kamehame Wave kasi gamit ng mga polis sa Japan kaya low crime rate. Saka palagi nilang sinasabi ang, Ano nabasa mo? kala mo, hindi ko alam to ah. Pwede ba off-air? Pwede ba on-air yan? Siguro, ang mga kagets nito, yung mga nanonood lang ng mga Japanese art movies. Yamete kudasai! Para pigilan ko anong mga masamang balak ng masamang tao. Okay. Masamang tao ka. Ay, bahay ka. Ano, may habol ba mamaya? Rodel Alcantara from El Pueblo, Novaliches. Hello po sa inyong lahat. Yes. Again, babatiin po namin kayong lahat later before the end of the show. But for now, dumako muna tayo sa mundo ng showbiz. The prestigious Madame Tussauds has unveiled Filipina actress Ann Curtis's wax figure in Hong Kong. Kaya ka pala nagpunta Oo, doon. nauna Alam ko lang na. ako sa reveal. News 5 correspondent MJ Marfori tells us about it. Ito o ito? Alin nga ba ang totoong Ann Curtis? Kuhang-kuha naman kasi ng wax figure na ito para sa Madame Tussauds Hong Kong ang facial features ni Ann. Nung una ko siyang nakita, sobra akong tulala. I was in disbelief. Yung parang, ganito pala yung feeling na meron kang kakambal. Ito pala yung feeling na yun. From the ilong, from the nunal. Si Ann ang pinakaunang Pilipinang actress at host na tampok sa prestihiyosong glamour zone ng Wax Museum, kung saan itatabi siya sa Hollywood A-listers gaya na Brad Pitt, Angelina Jolie at iba pang Asian VIPs. Ang look ni Ann ay hango sa kanyang attendance sa isang prestihiyosong fashion event sa New York. Sinasalamin nito ang timeless elegance gaya ng idol niyang si Audrey Hepburn na may wax figure din sa Madame Tussauds. Present naman sa grand unveiling ng wax figure ni Ann ang kapatid na si Jasmine at si Mommy Carm. Pero wala ang anak niyang si Daya. Ang dahilan, Big event kasi baka ma-overwhelm. So ang plano ko mag-Hong Kong kami. Tapos hindi ko sasabihin sa kanya. Ang plano ko mag-Hong Kong kami, tingin-tingin doon para baka, she might have to take a double look and be like, Mama. bukod kay Daya, may biro rin si Ann sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas kapag birthday daw niya. Sa mga kababayan natin doon, alam kong February pa ang birthday ko. Alam ko tuwing January kaya magme-message, magte-tweet, magfe-Facebook, IG caption na yung mga kababayan natin. Hindi na ako makaka-uwi for your birthday. Pero okay lang, madadalo nyo naman siya sa Madame Tussauds. Bukod kay Ann, nabigyan rin ng wax figures ng Madame Tussauds sina Lea Salonga, Pia Wurtzbeck, Catriona Gray at Manny Pacquiao. Magiging available on display na sa Madame Tussauds Hong Kong ang wax figure ni Ann sa December 9. Yung Madame Tussauds sa Hong Kong, medyo paakyat yan eh. Kaya magbaon kayo ng
komportable sa sapatos. Hindi, may trend yata dumidiretso doon, Pwede, pero may may paakyat mga- pa rin lakad yan. Pero, hindi na ako, dati, hanggang labas lang ako dyan, hindi ako pumasok eh. O, kasi parang, okay. Okay na, okay ka na Oo. doon. Nakita ko na rin si Bruce Lee. Sa ano? Sa ibang lugar. Oo. Pero alam mo, gusto ko, papaukitan kita ng Madam Tuso naman ito. Pero gawa sa kahoy siguro. Pwede rin, why not? Your likeness. Pero pansin mo, Oo. yung wax figure, may angulo kamukha ni Ivana Alawi. Meron ba? Baka yung meron natin. yung angulo kasi ng face. Yung high cheekbone, baka yun. So, yung plano niya pala, no? Parang ipi-playtime niya yung anak niya. Oo. Would Parang, be cute though. Mami! Yeah. Tapos, pag niyakap, masisira yung wax figure. Matutunaw. Siyempre, wag naman sigurong hayaan na ano, no? Di naman, tsaka feeling ko naman, di niya naman dadambahan yung nanay niya figure. Baka, Maliit oo. pa yung bata. Para bakat pag niyakap niya, Mami, parang stiff ka masyado yata. Relax ka lang. Anyway, time out muna kami. Marami pa kayong kwento sa inyo. Relax lang kayo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Okay, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po, si Denise Tan. Thank you for staying with us. Now, Vice President Sara Duterte has requested to reschedule her summons by the NBI tomorrow. That's regarding her alleged threats against the first couple and House Speaker Martin Romualdez. News 5 correspondent Marian Enriquez has a report. Oppression at harassment. Yan ang tingin ni Vice President Sara Duterte sa ginagawa umano sa kanya ng Administrasyong Marcos. Sa isang press conference, pinalagan niya ang sabina ng NBI kaugnay ng pagbabantaraw niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ng bise, pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. Tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law. Hindi actionable ang maghabilin ka. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. bukod sa pagpapasabina sa kanya, sinampahan din si VP Sara ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion. Dawit din ng head ng Vice President Security na si Colonel Raymond Lachica at ilan pang tauhan ng OVP. Kaugnayan ng tensyon sa paglipat sa ospital sa Chief of Staff ni VP Sara na si Zulaika Lopez mula sa kamara noong Sabado. Sa video makikitang itinulak at itinaboy pa ni Lachica ang police doctor na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan in the performance of our duties, and then naging ganon pa. Nobody is above the law. So kung meron paglabag, ay ating sasampahan ng kaso. Sabi naman ni VP Sara, magsasampa rin sila ng mga reklamong robbery, kidnapping at disobedience. Sa ngayon, may 3 disbarment case laban sa bise. Isa rito isinampa ng dating abogado at presidential poverty czar na si Larry Gadon. Dating kaalyado ng mga Duterte si Gadon, pero nagsisisi na raw siya ngayon. Mag-resign siya dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. Tingin din ni dating Senator Antonio Trillanes, hinog na ang impeachment laban kay VP Sara. Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko, may topak eh. Sabi naman ng bise, They can always try na mag-impeachment. If I get impeached, then that is my end. Tapos. Alright, may usap-usapan ngayong araw na raw ito, ifa-file ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya makikibalita po tayo sa ating House reporter po ng News 5 na si Marian Enriquez. Maan, hello. Ano ang naririnig dyan? Sino mga grupo, sino mga
mambabatas ang sinasabing mag-endorse ba o file ng impeachment complaint? Yes, Lord. Denise, nandito pa rin nga tayo ngayon sa Kamara at nag-aabang pa rin tayo kung meron nang maghahain ng impeachment complaint ngayong araw. Dito, particular na doon sa opisina ni House Secretary General kasi under the Constitution, doon dapat i-file yung impeachment complaint. At yung malinaw pa lang, kasi kahapon sa ambush interview natin kay former Senator Antonio Trillanes, hindi man daw siya yung maghahain personally, pero yung grupo daw niya, which I think is the Magdalo, yun yung maghahain ngayon. Pero hindi pa malinaw kung ngayon na nga ba sila maghahain. So, balikan lang muna natin kung paano ba yung proseso ng impeachment. Kasi dito nga sa 1987 Constitution, kabilang yung Vice Presidente sa mga opisyal na maaaring tanggalin sa posisyon sa pamamagitan nga ng impeachment at kung magtaan nga ng paglabag sa saligang batas may treason, bribery o panunuhol, graft and corruption, other higher crimes, or betrayal of public trust. Lord, matatandaan nga na sinabi noon ni House Committee on Good Government Chairman Joel Chua na nakitaan ng betrayal of public trust at graft and corruption ang hindi maipaliwanag na paggasta ng OVP at DepEd sa kanilang confidential expenses. At under pa nga sa Constitution, kung may verified complaint na nga ng impeachment, ay maaaring ihain ito kahit sinong kongresista or any citizen, pero dapat may endorsement ng any members ng Kamara. Kasi kung walang endorsement, patutulog lang po yan sa opisina ni SecGen. Isasama nga ito sa order of business sa loob lang na 10 session days at i-refer ito sa Committee on Justice. Ngayon, kung may malinaw na, dapat may malinaw na articles of impeachment sa pagdinig kasi ng committee, doon i-determine kung may sufficient in form and substance. At kung hindi nga sapat, ay i-dismiss ito ng komite. Pero kung may sapat naman na batehan, both form and substance, pag nadibatehan na ito sa plenaryo, pagbubutuhan, kailangan makakuha ng one-third na boto ng mga mambabatas. At mukhang madali naman yan makukuha, yung bilang na yan. At saka ito iaakyat nga sa Senado. Ang problema, Lord and Denise, may sapat bang boto sa Senado? Again, it's a numbers game. Yung Senado kasi ngayon yung tatayo sa korte at maghuhusga kung guilty ba o hindi guilty ang kasado, 2/3 ang kailangang boto, 16 na boto. Pero kailangan din konsidera yung mga kaalyado ng mga Duterte. Naisip, marami-rami. Tandaan natin, 8 lamang yata yung boto kailangan din parang i-active siya. So, yun muna. Pero, okay, Maan, bakit nga raw ba merong nag-hesitation na sinasabi kumbaga sa pagpa-file ng impeachment considering, well, ibang problema na yung pagdating sa Senado, no? Pero unlike yung panahon ni Erap noon, kumbaga ang term nga ng iba ay ni-railroad raw ng House Speaker itong pag-aakyat ng impeachment sa Senado at considering may super duper majority ngayon ang mga kaalyado halimbawa ng Malacanang sa Kongreso, they're throwing everything but the kitchen sink na lang kay Sara Duterte. Bakit hindi pa nga i-file ang impeachment? Yun nga, Lord. What's keeping them, kumbaga? Tingnan natin din kung paano nga yung magiging system o paano yung kakahinatnan ito. Sa Senado, may numbers ba tayo sa Senado? Kumbaga, siguro marahil yun sa tinitignan nga nila. Marami-rami din. Nandiyan sila Senator Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Ani Marcos. Marami pang, alam mo, maganda malaman din natin kung paano kapagbobotohan yung BICAM, yung budget nga. Tapos, okay, Maan, follow up lang, sinasabi daw ng mga miyembro ng Makabayan Bloc ang mga magfa-file. Okay, may update na ba doon? Ang alam natin, Lord, kung Makabayan, impeachment complaint ang pag-uusapan. Sabi daw, December. Malamang yan, baka next week, umpisa next week. Pero naririnig talaga natin ngayon, Magdalo, Akbayan. So, hindi pa yan kumpirmado yung dalawang grupo, pero yan ang naririnig pa lang natin. Maan, ano naman ang reaksyon ni VP Sara? Because we saw her, na sinasabi niya na natatawa lang siya at parang medyo she's kind of brushing it off ang dating dun sa mga interview niya. Pero bukas kasi merong good government hearing ulit. So siya ba i-attend ulit at ano bang nababalitaan mo? Ito na nga, Denise, inaabangan natin 3 p.m. May press con ang liderado ng Good Government Committee, pangunguna nga ni Chairman Joel Chua. At may naririnig tayo na impormasyon na maaaring i-postpone nila itong pagdinig bukas para nga bigyan daan si VP Sara na pumunta muna. Puntahan niya yung kanyang yung subpoena at daluhan niya yung National Bureau of Investigation o NBI. Maan, kaya lang, di ba, rin siya doon? Nag-request din siya to reschedule that? Yes. Kaya nga, ang gusto ng komite,
magbigay na taan tayo, huwag na natin tuloy itong hearing bukas, unahin mo yung NBI. Kaya Para lang. So, wala umaga nang yata yung sa masabi NBI, tama or ba? maging excuse, kumbaga, ang Oh. kampo ni VP sa pagdalo niya sa NBI. Sabihin So, na lang natin. titingnan natin, kukumpirmahin natin, kasi we just got a word from one of the calls na meron nga pagpo-postpone kung sakali. Pero kukumpirmahin natin yan mamaya alas 3 ng hapon. Oh, pero Kung mukhang, talagang postponed na ang good government tomorrow. sinabi rin ni dating Senador Trillanes, a-attend rin siya ng hearing dapat bukas just sa House. So, ang postponement ay yung buong hearing, hindi lang yung pag-ano ni VP Sara Duterte, amaan. Yes. Tama ka, Lord. Yan ang abangan natin. Kasi I heard yun nga, may info na baka maaaring i-postpone na nga itong good government hearing tomorrow para dumalo na si VP Sara at hindi niya magamit na excuse itong ang pag-delay bukas para, hindi na puntahan yung NBI. So, yan yung kumpirmahin natin. Oo. Maan, kung matuloy man yung hearing tomorrow, sino ba yung inaasahan natin ng mga resource persons o yung mga witnesses bukas? Denise, ang exciting na dapat marinig natin sana tomorrow. Remember yung dalawang security officers na binanggit nung nakaraang hearing? Yes, Na sila sa Chika. kanila pinadadaan yung confidence yan. Tama. Colonel La Chica and Colonel Dennis Nolasco. Kasi dapat, under the rules, special disbursing officers lamang yung may responsibility humawak at magpamigay ng pera at tumanggap ng mga resibo o acknowledgement receipts. Pero ang siste, utos daw ni VP Sara, itong dalawang to, para sa DepEd and sa OVP, yung humahawak ng pera. Alright. So, yan. Abangan natin kung marami tayong abangan. No? Isa Unang-una kung matutuloy yung hearing bukas. yung hearing at Oo. kung may magfa-file. So, parami ng parami. Mas nagiging komplikado ang the thick platens. Oo. Okay. So, balitaan mo kami, Mahana, kung matutuloy, kung merong magfa-file just in case. Maraming salamat sa updates mo. Marian Enriquez, ang ating News 5 correspondent, na ulat po mula sa House of Representatives. Thank you, Man. Meantime, the Armed Forces of the Philippines is revamping the Vice President's security detail. But AFP Chief of Staff Romeo Browner was quick to clarify that this is not a political move. News 5 correspondent Brian Castillo reports. The Vice Presidential Security and Protection Group is set for an overhaul. AFP Chief of Staff Romeo Browner confirmed that many members of the security group will be replaced to ensure the effectiveness of the Vice President's security detail. Browner said they received a subpoena from the PNP calling members of the VP-SPG to be investigated for the incident at the Veterans Memorial Medical Center over the weekend. Among them is VP-SPG Commander Colonel Raymond La Chica. The VP-SPG currently has around 350 members. If these investigations will continue, they will not be able to conduct the security properly and effectively. Kaya nga po, ang gagawin natin is that we will be replacing them with fresh personnel from the PNP and from the AFP. Browner also denied reports that he will take over the Vice President's security group. Hindi po totoo yun na I will take over the VP-SPG. It is still under the Presidential Security Command. Hindi ko po kayang gawin yon dahil marami po tayong iniisip na iba pang mga security issues ng ating bansa. The PNP, for its part, has deployed 25 police personnel to the VP-SPG in anticipation of the possible recall of military personnel from the unit. PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo said the AFP requested for the police personnel for Duterte security. On the part of the PNP po, we don't have any information with respect po sa alleged threat against the Vice President. But nonetheless, the PNP is open to collaboration and cooperation. This is not the first time the Vice President's security detail underwent changes. Just last July, 75 police personnel assigned to the VP-SPG were recalled due to police manpower issues. The Office of the Vice President has yet to comment on this development. But yesterday, Vice President Duterte criticized the Presidential Security Command for being eerily quiet on the documented threats to her family, and OVP personnel. Both the PNP and the AFP reiterated that they remain apolitical and steadfast in their sworn duty to remain loyal to the Constitution and duly constituted authorities. For News 5, Brian Castillo. We are One News. Here is now a quick rundown of more stories on One News.
Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Quiboloy, has been transferred to the Pasig City Jail. He will be placed in the holding area for the next 2 weeks with other inmates. Before this, Quiboloy was confined at the Philippine Heart Center for infection from dental implants. Former Caloocan Congressman Edgar Erice will pursue the charges he earlier filed against the COMELEC. This comes after the poll body disqualified him from running in the 2025 elections for allegedly propagating false information online. In August, Erice filed a graft complaint against COMELEC officials, including Chairman George Garcia, over the 18 billion peso contract of 2025 election provider Mira Systems. And Malacanang has clarified that November 29 is not a holiday. It stressed that there is no movement of the commemoration of national hero Andres Bonifacio's birth anniversary, which falls on a Saturday, November 30. The palace has previously adjusted holidays under, quote, holiday economics. You're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. We're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po, si Lord De Vera. Now, the action returns to the hard court as the PBA Commissioner's Cup kicks off. Sino kaya ang mga nanalo sa unang araw? News 5 correspondent Ian Suyu with a story. Exciting basketball action ang muling napanood ng fans sa pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup sa PhilSports Arena kagabi. Unang nagtapat ang Terra Firma Jeep at Converge Fiber Xers. Yun nga lang, hindi muna nakalaro ang mga bagong trade na sina Terence Romeo at Vic Manuel para sa Jeep. Samantalang ang Converge, maagang nakalamang sa tulong ng bagong rookie na si Jordan Heading. Final score, 116-87 para sa Converge. Nanguna para sa Fiber Xers ang import at ex-NBA cager na si Chick Dalio with 25 points and 16 rebounds. Habang double-double naman ang performance ni Justin Arana na nagtala ng 16 points at 12 rebounds. It's just a good overall game for us. Good first game. I think we dictated the pace pretty well, and the guys are in sync, at least for this first game. Sa second game naman, agad nagpakita ng bangis ang guest team na Hong Kong Eastern kontra Phoenix Fuel Masters. Sa second half ng laro, rumatsyada ang koponan para makabuo ng halos 20 puntos na kalamangan pagdating ng final quarter. Final score, 102-87 para sa Hong Kong. Kahit bagong team, familiar faces pa rin ang namuno sa opensa ng Eastern, kabilang si dating import Cameron Clark na may 25 points at 11 rebounds. Pamatay rin ang opensa ni Hayden Blankley na nag-ambag ng 18 points at 8 rebounds. It was an unreal sort of experience now, being able to get like a second chance with some of my teammates from the Bay Area team that I was really close with. Within this game, it took the guys it took us like a half to adjust, I feel like. You know, like everyone talks about the PBA physicality. Tuloy-tuloy ang PBA action mamaya sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Unang magsasalpukan ang Northport Batang-Pierre at NLEX Road Warriors mamayang alas 5 ng hapon. At susundan yan ng tapatang Blackwater kontra Magnolia. Yun no, naghahanap ba kayo ng pupuntahan ngayong Christmas season? Aba, the riverbanks in Marikina just might be perfect for you. Ang Mojong Gala. Evan Tarinque, na taga Marikina rin ba? Takes us there. Ngayon pa lang damang-dama na ang Christmas spirit dito sa Marikina. Bukas na kasi at pwede nang mabisita ang tao ng Christmas Feria dito sa lungsod. Nagniningning na mga Christmas lights at thrill-seeking na rides. Ito ang sasalubong sa mga bibisita sa Christmas saya sa Riverbanks, Marikina. Halos 10 rides ang pwedeng pagpilian. Tiyak na wala kang masasayang na oras. Meron pa yung mapapasigaw ka sa tuwa at kaba, gaya ng Sea Dragon na maghahatid sa iyo ng extreme swing action. At ang hangover ride, para magbabalik ka rin ang buong mundo mo. Ang good news, ang mga presyo ng ticket ay swak na swak sa budget. Nasa 50 hanggang 100 lang bawat sakay. Kaya ang ilang estudyante, diretso na dito pagkatapos ng kanilang klase para mag-enjoy. Kinakabahan para pong mahuhulog. Mas lalo pong lumaki yung Sea Dragon po na or yung Vikings. Mas lalo pong tumaas, mas lalo pong bumilis yung takbo niya. Mas maganda siya ngayon. Kasi yung nakaraang taon. Hindi nakakatakot yung solo train. Oo, nakakakot eh. At syempre,
Hindi naman tayo papayag na hindi natin natitesting ang ilang mga rides dito kung nakakatakot ba o nakaka-enjoy. Oh no! Oh no! That doesn't feel good. Ah! It's kinda enjoyable. Except pag medyo mabilis yan. Hindi lang para sa mga adult sa mga attraction dito. Para sa mga kids, meron din. Gaya ng Ferris wheel at mini octopus. Kaya perfect para sa family bonding. Yung mga bata nag-enjoy. Masaya kasi pang-family day. Para sa bata yung pinuntahan natin dito para mag-enjoy sila. At kung magutom sa dami ng rides, don't worry. Puno rin ang food stalls ang park. Mula sa classic na tusok-tusok, shawarma at mga inihaw. May food choices para sa lahat. Naabot kaya pa rin sa presyo. Hindi mo kailangang gumasa sa malaki o pumunta pa kung saan-saan para mag-enjoy ngayong Pasko. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay nasasama-samang pagdiriwang kasama ang pamilya. O Baljurno, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita. Nako, hindi namin kayo pinipressure, no? Pero 27 days ago na lang, Pasko na. At dahil dyan, ito na po ang I Saw The Signs. Today's edition, mga kapatid, misheard lyrics ng popular Christmas song. Napakanta na naman ako nito. Opo. Ito na. Ano to? White Christmas ang kanta. Ano to? Where the treetops glisten, the children listen to hear slave elves in the snow. Imbis sa Sleigh bells in the bells snow. kasi dapat. Opo. Okay, next song. Most commonly misheard lyric ng Pasko na kanta. Frosty the Snowman with a jolly happy soul. With a corn cob pipe. Yun ang tama. Yun ang mali. Hindi ko nga alam itong mali na to. And a button nose. Butt and nose. Butt and nose. Button nose pala yun ang tama. With a corn cob pipe and a button nose. Paano naging button nose yun? Di ba mahaba yung ano ng snowman, pang carrot? Hindi ko nga. Baka naman, mahaba ba yung ilong niya? The I think, carrot? diba? Or yung dulo lang talaga? I don't remember. Baka ibang version yung nakita ko. Next, misheard lyric. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Olive the other reindeer. Oh, hindi ba Olaf ngayon? Olaf, oo. Bakit ng At ano olive? parokan ni Eder? Si Olops. Olops the other reindeer. Madami kasing reindeer, baka inisip niya may mga pangalan. Pero to, Tito Denise, ito'y bahagi ng isang report na ginawa ko nung bata ka pa. Isa sa pinakamalalalim na misteryo sa kultura natin ay ano yung lyrics pagkatapos isa jingle bell yung ko, di ba? Ay, wait lang. Ano? Jingle bells, jingle all the way. Ano yung pagkatapos nun? Oh, what fun it is to... Ay, hindi ko din alam. Roll video. Jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fun and we so ride and wonders open say, hey! Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey! Pero gaano ba ito kahirap intindihin at kabisaduhin? Jingle bells, jingle all the way. Oh, what's fun it is to ride all the way. Jingle bell, jingles all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey! Pero bakit nga ba nagkaganito? Himay natin na maigi ang issue. Jingle bells, jingle all the way. All that's fun to Easter land and the happy on this way. Hey, nothing to that's wrong. To the strong. Ang ganda, di ba? Nothing to the strong. In one or so. Naalala ko na, tama naman yung in a one-horse open sleigh. One horse open sleigh daw eh. Pero yung strong, ano yung strong? Nothing to the strong. Nothing to the strong. O yun ang dapat bagong lyrics, di ba? Pwede, why Kailangan not? ngayon ng pagkakaisa. Ang importante, you have the Christmas spirit. Yes, and there's strength in numbers. And strength can be achieved through unity. Kaya, nothing to the strong. One or supper stay. Basa tayong comments. Opo, hello po sa... Ay, wala na ba? bukas na exactly, daw. alas 3 na pala. Babawi po kami sa inyo bukas. Yes. But for now, that will have to do it for us this Thursday, November 28. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise.
Join us again tomorrow, 2 p.m. mga ka-Jingle Bells. Ako po si Lourdes Vera. Nothing to the strong. Have a delightful afternoon. Nothing to